Ito, magandang pamasko sa lahat ng Pilipinong may-ari ng bilyon-bilyon o posible talagang trilyon na pera ng mamamayang Pilipino. Ang balitang ito. Kasi ang tinitiyak na po ngayon ng pamahalaan, una sa nagsalita at muling nanindigan si Secretary Vince Dizon, Department of Public Works and Highway, na kasabay ng pagsasabi ng mga pangalan na unang makukulong bago magpasko dahil nga po napakalakas ng mga ebidensya at ang ating gobyerno ay naniniwala na ang mga warrant of arrest ay ilalabas ng Sandigang Bayan sa oras na makarating sa kanila itong mga kasong ito. Pakinggan po ninyo ilang paliwanag sa interview ng media kay Secretary Dizon. Yung mapanagot, makukulong. Ano na yan, no? Yan na yung mga unang kasong final sa Ombudsman. So, right now, I think meron na bang 4, 5, no, na kasong na-file na sa Ombudsman. So, yan ang mga unang-unang makukulong. At yan ang, ulitin ko, yan yung sa Bulacan, sila Diskaya, sila Hernandez, Alcantara et al. Yan yung sa, yung Mindoro, na in-announce na rin ni Ombudsman kahapon na mukhang mafa-file nila sa Sandigan Bayan na sa mga susunod na araw. Yan ang kasama si former Congressman Zaldico, Sunwest at mga Diskaya din. So, dun pa lang sa dalawang kasong yon, ang bilang ko na halos 40 tao na yung yan ang mga unang-unang makukulong. Sir, nakikita ba natin na may Kasi non-bearable yung mga kaso eh. May magpapasko sa kulungan. Ako, natin yun? base na rin sa sinabi ni Ombudsman kahapon, pretty much sigurado na yun. Sir, No? At ako, ang bilang ko personally, dun sa dalawang kaso sa La Union, ay sa Mindoro at sa Bulacan, 26 sa Bulacan and roughly mga 15 ata sa Oriental Mindoro. So, dun pa lang, 40 na yun. Ayan, so malinaw Nagpatawag po ang ICI ng... Yan ay sinabi po ni Secretary Dizon after na magkaroon po ng mahalagang meeting ang DPWH official, Independent Commission for Infrastructure, Office of the Ombudsman, Department of Justice at iba pang ahensya ng gobyerno para ho lalo pang tiyakin ang malakas na ebidensya, higit sa lahat yung pong ongoing investigation nationwide. Pagagalawin na po ng gobyerno ang lahat ng sektor, especially ang military at pulis na merong kapabilidad na tingnan ang mga liblib na lugar kung saan merong ghost project or substandard project. Okay? Alam nyo, ang engineering department ng military, napaka-eksperto niyan pagdating sa mga infrastructure pagsasagawa ng mga daan. Kaya alam nila ang substandard at saka ghost project. So, dahil nationwide nga po ang utos ng Pangulo, iyan na ngayon ang ginagawa nila. Kaya, medyo mabagal kasi nga ho, yan ang proseso ng rule of law. Ayaw nilang labagin kanong kabait ang ating batas at ang gobyerno. Ayaw nilang abusuhin ang kapangyarihan at karapatan ng mga ng abuso or mga akusado o suspect. Ganon ang sistema. Okay? Gusto nila sigurado kahit dahan-dahan ang pagpapail ng kaso. Basta may file ang kaso, ang kanilang gustong mangyari, walang madi-dismiss. Kulong lahat. Plunder ito. Non-bailable offense. Ang initial na sinasabi ni Secretary Dizon, mga 40. 26 daw sa Bulacan, mga 15 umano sa Mindoro. So, hindi pa ho kasama dyan ang Pampanga, hindi pa ho kasama ibang ang La Union, hindi pa kasama dyan ang Benguet at iba pang mga region. So, hindi kasi pwedeng pagsabay-sabayin talaga. Kasi pagka ho, pinagsabay-sabay mo yan, baka magrambol ang ebidensya, ma-technical, yung pa maging dahilan para ma-dismiss. Kaya huwag po tayo masyadong mainip, although nakakainip kasi magpapasko na. Ang mahalaga dito, bagong Pasko, makapagpakulong ang gobyerno. Pagkatapos ng Pasko, ay tuloy-tuloy ang investigasyon. Hindi lang po flood control scam ang iniimbestigahan ngayon. Lahat ng project na nakarating sa Office of the President dahil sa
isumbong sa Pangulo. Alam ba nyo na until now, napakarami po ng sumbong sa Pangulo. Hindi na ho malaman kung ilang libo na po yung nagsusumbong. Iba-ibang region, iba-ibang probinsya, iba-ibang lugar, barangay na merong project na kaduda-duda. Ganong kalawak. Dekada na. Mula pa ho nung nakaraang mga administrasyon hanggang ngayong 2025 bago na-discover ng Pangulo na nangyari ang pagdiscover at kanyang in-expose ito noong July 28 sa State of the Nation Address. So, halos 2.5 years pala. Hindi pa na 3 taon, hindi pa tapos yung taong ito. 2.5 years sa Marcos administration, buong 6 na taon sa Duterte administration ang iniimbestigahan. Lahat ng infrastructure project, Pam to Market Road na na-discovering meron ding kahalintulad na scam kasi meron din pong substandard at ghost project sa sa Pam to Market Road. So talagang ganong kagarapal ang mga tao, politiko, kontraktor at mga taga-gobyerno. Sobra po ang garapal. Sobra ang kailang naging kayamanan. Hindi sapat mabawian sila ng pera. Kailangan talagang makulong sila lahat. Makulong. Magpasko at bagong taon sila sa kulungan. Ang mga kontraktor, district engineer at politiko. Ang identify na talagang swak sa mga ebidensya, si Saldico. Na ngayon takot na takot umuwi ng Pilipinas, takot sa kanyang multong ginawa. Takot sa kanyang anino, takot sa kanyang sarili. Kasi ang sabi niya, hindi daw siya uuwi, sabi ng abogado, dahil merong death threat, meron daw banta sa kanyang buhay. Aba mamamayang Pilipino, ang posibleng pinagnakawan niya, talagang banta sa buhay niya ang mamamayang Pilipino. Dahil wala siya kakampi maliban sa kanyang kamag-anak at mga kasapakat sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Kasi kahit na anong investigasyon, hindi nawawala ang pangalan ni Saldico sa Kongreso, sa Department of Justice, sa Blue Ribbon Committee, sa Independent Commission for Infrastructure at maging sa Ombudsman. So lahat ng ahensya ng gobyerno nag-iimbestiga, hindi nawawala si Saldico. Kasi talagang siya yung proponent ng insertion at higit sa lahat, bilang chairman ng Committee on Appropriation, siya yung powerful na nakapag-distribute ng mga pera at higit sa lahat, siya ay kontraktor. Bago naging congressman, kontraktor, na maging congressman, kontraktor. Kaya swak na swak siya. Sana madami pa yung iba, mga senador at congressman. Kaya huwag natin pagsawaan po ito. Tulungan nyo rin ako, tutulungan natin ang gobyerno. Kasi pag tayo po ay lumamig sa isyong ito, nakalimutan natin ito, baka makawala sila lahat. Mabaliwala itong mga perang nawala sa ating bayan. At makawala itong mga gahaman, abusado, nagsamantala ng gahasa sa pera ng bayan at kapangyarihan ng bayan. Kaya dapat hindi sila tantanan hanggang sa kulungan habang buhay. Ang wish natin, habang buhay ang magiging kaparusahan ng korte sa kanilang lahat.